Kabanata 1471. York, maaari akong magpakita ng ilang awa at bibigyan ka ng isang huling pagkakataon. Lumuhod, at aminin ang iyong mga pagkakamali. Baliin ang isa sa iyong mga kamay at isa sa iyong mga binti. Ipadala ang iyong asawa at ang iyong hipag sa aking higaan. Pagkatapos ay papayagan kita. Wala kang sinabi, Harvey York, higit na determinado ako na masira ang iyong mga paa. York, binabalaan kita. Pagkatapos ay itinuro ni Hugh Baker si Harvey. Tumigil sa pagpapanggap sa harap ko. Ang taga-suporta na napuno ka ay hindi maprotektahan ka. Si Tyson Woods ay tumingin sa kay Hugh na may isang hanggal na ekspresyon. Hindi ba nakikita ng taong ito na ang isang taong tulad ng chief instructor ay hindi na kailangan ng anumang taga-suporta? O dapat sabihin na si Harvey, siya mismo, ang pinakamalakas na taga-suporta. Kung kakaunti lamang ang mga tao at ang maliit na enerhiya na ito. Hugh, nakalaan ka upang maging isang pulubi na walang mga paa sa nalalabi mong buhay. Si Harvey ay tumingin sa karamihan ng tao nang walang pag-iingat. Mapang-akit, sobrang yabang mo, hindi nagalit si Hugh sa sandaling ito. Sa halip, ngumiti siya, York, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung ano ang kinakailangan na mangyari sa'yo upang saktan ako. Ano ang mga kahihinatnan? Walang pakialam si Harvey, ano ang mangyayari sa akin? Sino ang maaaring gumawa ng anuman sa akin? Sa mga maharlika, hindi ko akalain na maaasahan sila. Bakit hindi mo dalhin ang ilang mas malakas na tao? Maaari akong maghintay para sa iyo. Si Harvey ay mukhang walang pakialam. Bastard, mamamatay ka na agad, at gayon pa man ikaw ay kumikilos na mayabang. Halos dito na ang pinsan ko kasama ang kanyang mga tao. Inaasahan ko na magiging kasing husay ka pa rin ngayon kapag nakita mo siya. Si Tristan Quinlan ay humawak ng kanyang telepono sa sandaling ito, nanginginig sa galit. Galit siya. Si Harvey ay isang konsultant lamang ng gobyerno at isang live-in son-in-law. Gaano siya katapang na manggulo sa kanila? Walang alinlangan siya na pinapatay ang kanyang sarili. Walang pakialam si Harvey. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa palagay ko ang iyong pinsan ay hindi na makatayo ng tuwid sa harap ko. Bakit hindi ka nagbago ng ibang tao? Samantala, ang isang hilera ng Porsche 911 ay tumigil sa pamamagitan ng, at sila ay nagpark sa isang mabilis na bilis. Iyon ay tiyak na estilo ng mga young masters mula sa mga mayayamang pamilya sa unang tingin. Di nagtagal, binuksan ang mga pintuan ng kotse, at higit sa 10 mga thug sa itim na kasuotan ang lumabas. Mukha silang propesyonal, bagaman walang maraming tao sa pangkat na ito, ang kanilang aura ay higit na nakakatakot kaysa sa 200 taong nagtipon. Kaagad pagkatapos, isang binata ang dinala sa isang wheelchair. Nakabandage ang mukha niya. Ang kanyang kaliwang kamay at kaliwang paa ay itinapon sa mga plasters. Gayunpaman, kahit na, ang tao ay nagpapalabas pa rin ng isang dominanteng aura. Ito ay si Carl Quinlan. 2 bodyguards ang nagtulak sa kanya sa sandaling ito. Ang tingin sa kanya ay parang lumpo, ngunit gayunpaman, siya ay mapagmataas pa rin. Ang mga humaharang sa daanan ng lahat ay napa-address tulad ng mga natakot na ibon. Pinsan, narito ka na. Bago pa malinaw na makita ni Carl ang tao sa kabilang panig, ang mga mata ni Tristan ay lumiwanag na, at siya ay napatayo. Pumasok ka sa tamang oras. Ang isang hanggal na tao ay nang-ahas na pukawin kami at saktan ng young Master Baker at ako. Ang taong ito ay napaka-mapagmataas. Hindi lamang hiniling niya sa amin na papuntahin dito ang mga tao, ngunit sinabi rin niya na nais niyang masira ang aming mga paa. Kahit na medyo nalilito si Tristan tungkol sa hitsura ni Carl sa ngayon, hindi pa rin niya ito pinigilan na magreklamo. Sinabi ko na pinsan ko si Carl Quinlan. Gayunpaman, sinabi niya na wala kang karapatang tumayo sa harap niya. Maaari ka lamang lumuhod. Itinago ni Tristan ang kwento na may simpleng layunin, upang himukin si Harvey sa kanyang pagkamatay. Ang dahilan na hiniling niya kay Carl na dumating sa oras na ito ay upang yapakan ang live-in-in-law na ito hanggang sa kamatayan. Upang ipaalam sa mga tao na siya, si Tristan Quinlan,
ay maaari ring gawin ang nais niya sa Buckwood. Nang makita ni Hugh Baker si Carl Quinlan, lubos siyang tiwala sa ngayon. Bagaman hindi sila gumana sa parehong lugar, pareho silang medyo sikat na mga tao sa mga lupon ng mahusay na bansa H. Matagal na nilang hinahangaan ang mga pangalan ng bawat isa. Malinaw na alam ni Hugh ang kakayahan ni Carl. Sa makatuwid, labis siyang naantig nang makita niya si Carl na lumapit pa rin upang tulungan siya kahit na nasugatan siya. Kasabay nito, nakakaramdam din siya ng tiwala dahil si Carl ay mula sa pamilyang Quinlan ng Georgia. Si Kyle Quinlan mula sa partikular na pamilya ay ang pangalawang in command ng Southlight. Madali nilang yap-okan ang sinuman sa kamatayan na may isang taga-suporta na may tulad na background. Ang mga babaeng kasama nila ay nakatingin kay Carl na may kumikinang na mga mata. Kahit na si Carl ay hindi naiiba sa isang may kapansanan. Gayunpaman, mayroon siyang pagmamataas na iyon. Kahit na nakahiga siya sa isang kama sa ospital, ilalabas pa rin niya ang gayong aura. Paano maihahambing sa kanya ang isang live-in-law? Ang lahat ng mga kagandahang iyon ay tumingin sa kay Harvey York ng sarkastiko sa sandaling naisip nila ito. Naghihintay silang lahat upang makita kung paano mamamatay ang taong hanggal na ito. Siya ay kumikilos ng buong pagmamalaki sa restoran ngayon. Ngayon, baka mapatay niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang sariling pagmamataas. Ang tinaguriang talunan ay hindi makakaranas ng pagbabalik tanaw ng kapalaran. Wala lang siya sa harap ng isang tunay na malaking shot. Oh, medyo matagal na mula nang makita ko ang gayong taong mapagmataas. Malamig ang mga mata ni Carl matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang pinsan. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang nanligaw habang gumagalaw ang kanyang mga subordinate upang itulak siya pasulong. Aling bastard ang nang-ahas na tretuhin ang aking pinsan sa ganitong paraan. Hindi mo ba alam na ang pamilyang Quinlan ng Georgia ay naghahanap para sa kanya? Pagod ka na ba sa pamumuhay? Sa sandaling ito, si Carl ay may isang awtoridad. Kahit na siya ay nalumpu at nasa wheelchair, mayroon pa rin siyang hindi masabi na aura. Ako, lumabas si Harvey gamit ang parehong mga kamay sa kanyang likuran. May problema ka ba dyan? Si Tristan at ang iba pa ay napasinghap at tumingin kay Harvey nang hindi makapaniwala nang sinabi ang mga salitang iyon. Alam ba ng taong ito kung saan siya nakatayo? Gaano katindi ang pagkakasala niya kay Carl? Tiyak na hinihiling niya ito. Tila hindi niya alam kung sino si Carl. Kung hindi man, kung paano siya maglakas loob na kumilos tulad nito. Ang mga taong iyon ay tumingin sa kay Harvey, si Hugh lamang ang sumimangot ng bahagya sa sandaling ito. Si Harvey ay kumikilos pa rin sa buong sitwasyong ito. Nangangailangan ito ng malaking kumpiyansa. Maaari bang ang taong ito ay talagang may ilang mga hindi kapani-paniwalang mga taga-suporta? Si Hugh, na nakaranas lamang ng isang malaking pagkawala, ay mabilis na pumasok sa pag-iisip na ito. Kailangang lumabas ang isa kahit na nakikipaglaban sa isang maliit na kaaway. Hindi niya iniisip ang labis na labis para sa isang simpleng gawain. Gusto lang niyang yap-okan si Harvey hanggang sa mamatay. Tulad ng tungkol kay Tristan, siya ay nanligaw at itinulak mismo si Carl. Sa kanyang opinyon, si Harvey, na hindi alam ang kanyang lugar, ay nakatakdang mamatay dito ngayong gabi. Isang bastard, na hinahamon ako si Carl Quinlan, gusto mo bang mamatay? Si Carl ay may bendahe sa kanyang ulo sa ngayon. Hindi malinaw ang kanyang paningin. Hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ni Harvey. Gayunpaman, nang makarating siya sa harap ng karamihan, na sa sandaling ang mukha ni Harvey ay malinaw na nakita niya. Agad na tumigas ang mukha niya. Lahat ng pagka-arrogant ni Carl, at dominanteng attitude, at galit ay nawala sa takot sa sandaling nakita niya si Harvey. May isang pumasok sa kanyang ulo, at hindi siya makaisip ng diretso, hindi niya inisip na ang taong haharapin niya ay si Harvey. Ito ang taong kumalas sa kanyang kaliwang kamay at kaliwang paa. York, 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 York. Agad na lamambat ang katawan ni Carl. Kung wala siya sa isang wheelchair, lumuhad na siya sa sandaling ito. Na-trauma siya ni Harvey mula nang basagin niya ang kaliwang kamay at kaliwang paa. Pinakamahalaga, alam niya ng lubos na hindi niya maaaring masaktan si Harvey. Tuldok.
Hindi mahalaga kung ano ang background ni Harvey, hindi niya kayang masaktan siya. Huwag mo akong tawaging lolo. Wala akong isang hindi kapanipaniwala na apo na katulad mo. Si Harvey ay mukhang naiinis, lahat ng tao sa karamihan ay natigilan. Lahat sila ay nakatingin sa kay Harvey sa sandaling ito, sa kabuoang pagkabigla. Ang taong ito ay nang-ahas na magbubuga ng isang bagay na tulad nito, tiyak na hindi siya natatakot sa kamatayan. Si Tristan Quinlan ay nagulat din sa tono ni Harvey York. Gayunpaman, nagkaroon ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Ang mapagmataas na taong ito si Harvey ay, mas kahabag-habag na siya ay mamamatay ng ilang sandali. Sa sandaling ito, tumalon siya, itinuro si Harvey at sinabi, "Pinsan, iyon siya." Siya si Harvey, hindi lang niya ako sinaktan, ngunit tinamaan din niya ang young Master Baker. Ngayon ay ininsulto ka pa niya. Dapat mong gawin ang kanyang buhay na isang impyerno. Si Carl Quinlan ay may bendahe sa kanyang mukha. Kaya, hindi nakita ni Tristan ang takot sa kanyang mukha. Walang pakialam si Harvey sa sandaling ito. Oo, ako ang gumawa ng lahat. Carl Quinlan, may problema ka ba dito? Ang yabang. Ang bawat tao'y paulit-ulit na ngumisi pagkatapos marinig ang tono ni Harvey. Si York ay masyadong mapagmataas at walang pakiramdam ng pagiging disente. Paulit-ulit na naninira rin si Hugh Baker. Ang nakakatawa na si Harvey ay, mas masaya siya. Mamamatay siya ng mas malungkot dahil dito. York, magmadali at lumuhod. Patuloy na sumigaw si Tristan. Sinusubukan mong magalit ang pinsan ko. Seryoso ang mga kahihinatnan kung magalit ang pinsan ko. Ang ilan sa mga kagandahan na naruroon ay nagalit din kay Harvey para sa kanyang pagmamataas mula pa noong una. Lahat sila ay ipinagmamalaki. York, natatakot ka ba na naging tanga ka? Tingnan mo ang sinabi mo. Nagpapanggap pa rin sa harap ng young Master Quinlan. Mula ngayon, hindi ka makakaligtas sa buong Southlight. Alam mo ba kung sino si young Master Quinlan? Alam mo ba ang tungkol sa kanyang background? Isang kaibig-ibig na walang alam na bata. Ang pangkat ng mga babaeng kasama lahat ay may ironic na mukha sa ngayon. Ang pinakamarami, mga babaeng nagmamahal sa walang kabuluhan, ay ang mga natalo na nagustuhan ang pagpapanggap. Si Ava Klein, na sa una ay nais na maging bugaw ni Hugh, ngayon ay lumakad na sa harap ng karamihan at tiningnan si Harvey. Sinabi niya, "York, alam mo ang agwat sa pagitan mo at ng young Master Baker ngayon, tama. Paano magiging phoenix ang mga pheasant dito? Para sa young Master Baker at young Master Quinlan upang yap-okan ka hanggang kamatayan? Ito ay kasing simple ng pagtapak sa isang langgam. Gaano kakatapang na e-provoke ang young Master Baker? Maging ang young Master Quinlan at young Master Carl din. Sino ka sa palagay mo? Ikaw." Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo ng basta-basta at sumulyap kay Ava. "Hindi kita pinangalagaan sa nakaraang bagay. Kaya, hindi mo pa natutunan ang isang aralin." "Aralin? Anong aral ang maaari mong ituro sa akin?" Si Ava ay lumakad sa kay Harvey ng buong pagmamalaki, "Ikaw ay wala. Sa palagay mo ba talagang malaking shot ka? Kung mayroon ka talagang kakayahan, subukan mo lang at saktan ako. Kung maglakas loob kang hawakan ako, si young Master Quinlan ay gagawin kang tinadtad na karne." Sampal. Biglang sinampal siya ni Harvey bago pa man niya matapos ang pagsasalita. "Ah!" Sigaw ni Ava, at ang kanyang katawan ay ipinadala na lumipad. Pagkatapos ay nahulog siya sa lupa at nanghina. "Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang gayong kahilingan sa buong buhay ko." "Narinig mo mismo." Pinakiusapan pa niya ako na saktan siya. Si Harvey ay mukhang naiinis at kumuha ng isang tisyo upang panasan ang kanyang mga palad at patuloy na parang nahawakan niya ang isang bagay na marumi. Nabigla ang karamihan. Walang mag-aakala na si Harvey ay nang-ahas pa ring maging mapagmataas sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Sinampal pa niya si Ava hanggang sa mahilo siya. Nagsimulang tumalon si Tristan. "Pinsan, si York ay hindi nagpapakita sa iyo ng anumang paggalang. Magmadali at patayin siya. Manahimik ka." Sa sandaling ito, sa wakas ay gumanti si Carl. Ginamit niya ang kanyang hindi wastong kanang paa upang sipain si Tristan sa lupa. Bang!
Agad na tiniis ni Tristan ang sipa. Nahulog siya sa lupa, natigilan siya ba siya nabugbog. Ang pangkat ng mga taong nanunood ng eksenang ito ay natulala, kahit na si Tyson Woods ay medyo nagulat, siya ang hari mula sa mga lansangan ng Southlight. Siya ay natural na alam kung ano ang isang mapagmataas na tao si Carl, gayunpaman, ang tulad ng isang mapagmataas na tao ay tumalikod na ngayon. Lalo na, kay Tristan, bumangon siya sa isang napakaraming ekspresyon sa sandaling ito. Hindi niya alam kung bakit sinipa siya ng pinsan niya. Si Tristan Quinlan ay mukhang nababalisa, gayunpaman, ang ekspresyon ni Carl Quinlan ay naiinis, at maaari itong maging nakakagulat. Sa sandaling ito, hindi siya makapaghintay na mabulabog si Tristan hanggang kamatayan. Bakit kailangan niyang pukawin si Harvey York sa lahat ng mga tao? Bukod dito, ang pagsangkot sa kanya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na pumunta rito. Ito ay tiyak na nagpapadala sa kanya sa kanyang pagkamatay. Mahalagang maunawaan na pinamamahalaang ni Carl na manatiling buhay sa huling oras at nakakuha lamang ng isang kamay at isang paa na pinutol. Hindi niya inisip na makakasalubong niya muli si Harvey, at ang kanyang pinsala ay hindi pa gumagaling ng maayos. Ito ay tiyak na nagawa sa kanya na hindi man lang mapunit ang luha. Sa ilalim ng tingin ng pangkat ng mga tao, lumakad si Harvey sa gilid ng basurahan at itinapon ang tissue. Kalmado siyang lumakad pabalik kay Carl at sinabi ng walang pakialam, "Young Master Quinlan, magpatuloy tayo. Nagtatanong ako sa iyo, may problema ka ba dyan?" Nang inag si Carl at sinabi, hindi ako maglakas loob." Paano pa siya maglakas loob na magkaroon ng problema sa? Marami siyang impluwensya, siya ay mula sa pamilyang Quinlan ng Georgia. Gayunpaman, ang problema ay ang taong nakatayo sa harap niya. Bagaman hindi niya alam ng detalyado ang pagkakakilanlan ni Harvey, kahit na si Kyle Quinlan ay dapat na tretuhin siya ng magalang. Masisiguro niya lamang si Harvey kung wala sa kanyang isipan. Hindi niya alam na napunta siya rito upang durugan si Harvey sa oras na ito. Kung alam niya, kahit na mayroong isang malaking upuan na may 8 mga magdadala, hindi siya lalabas. Para sa kung mayroon siyang problema kay Harvey, hindi siya maglakas loob kahit na mayroon siyang mga bayag upang gawin ito. Hindi maglakas loob, hindi maglakas loob. Ito ay dalawang simpleng salita lamang, ngunit natigilan nila ang lahat sa karamihan ng tao sa sandaling ito. Ito ay isang miyembro ng pamilyang Quinlan mula sa Georgia, ang pamangkin ng second in command ng Southlight. Napakaganda niya noong nagpakita siya ngunit ngayon ay kumikilos tulad ng isang duwag, na tiyak na hindi may larawan. Ang lahat ng mga kababaihan na mga gold digger ay natigilan. Ang ilan ay sinampal pa ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nangangarap. Gayunpaman, ang lahat ay naging matamlay sa susunod na sandali. Lumuhod. Walang pakialam si Harvey. Kalmado pa rin siyang tumingin. Malinaw, hindi niya nilayo na iwaksi ng madali si Carl. Ang pamilyang Quinlan mula sa Georgia, kaya ano? Kung hindi para sa kanya ngayon at pinalitan ng isang inosenteng tao, ang taong iyon ay maaaring yapakan ng kamatayan ni Carl. Nagulat ang lahat ng marinig ito, kahit na ang tunay na pagkakakilanlan at background ni Harvey ay tunay na nakakatakot, ngunit upang lumuhod si Carl. Paano ito magiging? Siya ay mula sa pamilyang Quinlan ng Georgia. Ang pamilyang Quinlan ng Georgia ay walang kahulugan sa pagiging disente. Thud. Si Carl ay nahihirapan na bumaba sa wheelchair, nagtitiis sa matinding sakit, at lumuhad sa harap ni Harvey bago pa man gumanti ang lahat. Boom! Hindi lang ito sina Tristan at Hugh, lahat ng ulo ng lahat ay naiinis. Lumuhad talaga siya, ang maalamat na young master, na may napakalakas na background at pagkakakilanlan, lumuhad dahil lamang sa isang pangungusap ni Harvey. Paano posible iyon? Ang bawat naruroon ay nasa isang madilim at hindi alam kung anong ekspresyon ang dapat nilang ipakita sa kanilang mga mukha. Si Tyson Woods ay bahagyang napangiti ang kanyang mga labi. Gaano katindi si Carl, na may kaunting kakayahan lamang, kumilos ng mayabang sa harap ng punong tagapagturo. Walang kaparirikan. Ang pinuno ng pamilyang Quinlan mula sa Georgia ay hindi rin maglakas loob na gawin iyon. Lumuhad ng maayos.
Kinuha ni Harvey ang isang tisyo at itinapon ito sa harap ni Carl. Ang bibig ni Carl ay kumibot, ngunit sa susunod na sandali, kinuha niya ang tisyo, tinanggal ang bendahe sa kanyang mukha, at pinunasan ang kanyang mukha na malinis dito. Pagkatapos, ay tumuwid siya, lahat ay natulala habang tinitingnan ang eksenang ito. Ano ang mali sa kay Young Master Quinlan? Sampal. Sinampal na ni Harvey si Carl na nanginginig ang kanyang katawan bago pa man gumanti ang lahat. Dumating ka upang suportahan ang iyong pinsan. Sampal. Ang mga taong nang aapi ay sobrang saya, tama. Sampal. Nasira ko na ang isa sa iyong mga kamay at isa sa iyong mga binti. Hindi ba sapat na malaman ang iyong aralin? Sampal. Ito ang huling oras na ibibigay ko sa iyo. Sa susunod, kung nakikita kitang may mga taong inaabuso o binubuli mo, ako muli ay ihiga ang iyong buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Naunawaan mo ba? Tumango lamang si Carl Quinlan at yumuko matapos na magsalita si Harvey York at nagsimulang panasan ang kanyang mga palad. Siya ay kumikilos tulad ng isang apo sa harap ng taong ito. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa karamihan ng tao na parang naririnig ang isang pagbagsak ng karayom. Walang sino man ang maaaring tumanggap ng eksenang ito. Sina Hugh Baker at Tristan Quinlan ay pareho sa isang sulyap, halos iniisip nila na mayroon silang sakit at nag-iisterya. Ang tingin ni Harvey ay nahulog ng walang pakialam kay Tristan. Malamig niyang sinabi ko sa iyo na kahit na nandito si Carl Quinlan, hindi siya makatayo ng tuwid sa harap ko. Ngayon, subukang tanungin siya kung maglakas loob siyang tumayo. Natigil si Tristan at hindi alam kung paano sasagutin. Alam lang niya na siya ay isang tunay na kahihiyan ngayon. Tumayo si Harvey gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Tumigil siya sa paggawa ng mga galaw at sinabi ng hindi sinasadya, "Gagawin ko ang pamilya Quinlan mula sa Georgia, ngunit kailangan mong bigyan ako ng paliwanag tungkol sa bagay na ito ngayon. Ang brat na ito ay nais na gawa ng masama ang aking hipag." Nang inig si Carl matapos pakinggan ang mga sinabi ni Harvey. Bakit kailangang pukawin ni Tristan ang kapatid na ito? Sa sandaling ito, si Carl, na nakaluhod sa lupa, ay nanginginig at sumigaw kay Tristan, "Pumunta ka na ngayon." Lumuhod at humingi ng tawad kaagad. Lumuhod, humingi ng tawad kay Sir York. Ang bawat tao'y nagtatanghal ng kawalang paniwala sa pakikinig nito. Lumuhod si Carl. Ngayon gusto pa niya na lumuhod si Tristan at humingi ng tawad kay Harvey. Bukod dito, si Tristan ang humiling kay Carl na lumapit at makitungo kay Harvey. Gayunpaman, ngayon tila na tinulungan ni Carl si Harvey na makitungo kay Tristan. Kahit na ang mga serye sa TV ay hindi gagawin ang tulad nito. Maraming tao ang hindi maintindihan kung paano ang isang konsultant ng gobyerno, isang live-in son-in-law, ay nagkaroon ng ganyang katapangan. Saan nagmula ang kanyang kakayahan at katayuan? Pulang-pula ang mukha ni Tristan. Hindi niya maiwasang tanungin, si Carl, sino siya? Sampal. Hindi naman naglakas loob si Carl. Sinipa niya lang si Tristan, gumapang siya ng husto, at sinampal siya sa mukha. Sino ang humiling sa iyo na makipaglaro sa hipag ni Sir York? Sampal. Sino ang nagsabi sa iyo na mang-api ng mga tao? Sampal. Sino ang nagsabi sa iyo na gamitin ang asawa ni Sir York upang bantaan siya? Sampal. Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala na hamunin si Sir York? Matapos ang ilang malalakas na sampal, namamaga ang mukha ni Tristan. Madilim ang kanyang mga palibot ng mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabugbog. Tinatakpan niya ang kanyang mukha sa sandaling ito at hindi naniniwala, "Pinsan, bakit mo ako hinampas? Kailangan mo akong tulungan na patayin si Harvey." Patayin siya. Hindi niya talaga maintindihan. Ang pinsan niya ay mula sa pamilyang Quinlan ng Georgia. Bakit siya dapat matakot kay Harvey? Kahit na may kakayahan si Harvey, hindi siya dapat saktan ni Carl upang mapalugod si Harvey. Gusto pa ni Carl na lumuhod siya at humingi ng tawad.
Bukod dito, maaaring hindi matakot si Tristan sa taong kinatakutan ni Carl. Pagkatapos ng lahat, si Tristan ay mayroon pa ring si Hugh bilang kanyang taga-suporta. Si Hugh ay mayroon pa ring pinuno ng sangay ng Lungmen, Mordo, ang Diyos sa likuran niya. Kung ang taong iyon ay narito, kahit na si Yoel Graham, ang unang utos ng Buckwood, ay kailangang lumuhod. Ang isang konsultant ng gobyerno ng Buckwood ay wala. Tulad ng para kay Hugh, ang kanyang mukha ay medyo mapatla sa ngayon, hindi rin nila alam kung bakit napakahusay ang pagpigil ni Harvey laban kay Carl, alam lamang ni Hugh na naging tanga sila sa oras, nawalan din sila ng reputasyon. Pinakamahalaga, ano ang dapat nilang gawin sa susunod? Hindi sila maaaring umalis ng nakakahiya, tama. Si Carl ay maaaring maging nakakahiya, ngunit hindi magawa ni Hugh.